Gusto ba ako mag-drive para kung sakali mas marami tayong makuha pasahero? Ah, sige po. Sige, ito, namatayan na naman tayo. Sorry Pierre! May unang pasahero na ho tayo. Medyo maraming batang naglalakad, tumatawid. Iwas-iwas ka rin sa oyo. May biglang tumatawid ang mga bata. Okay na? Handa na ba kayo? Apo. So, ang unang regalo ng Dear SB para sa pamilya mo, Dave, ay ito. Paanda rin na yung van! Pabago-bago yung panahon. Kanina medyo maulan, ngayon medyo umaraw na. Pero hindi yan ang makakapigil sa ating misyon sa Dear SB na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Ngayong araw po, nandito tayo sa Baseco Compound, dito sa Maynila, para kilalanin ang isang tricycle driver. Isa siyang 23 anyos na ama na may anak na 2 taong gulang at patuloy na nagsusumika para sa kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin si Dave at alamin natin ang buhay niya sa likod ng kanyang manibela. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. One! Pilihan nyo yung mga size nyo! Pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Oo, sakay dyan. Magandang araw. Hello po. Dave. Hello po. Dave, kumusta ka? Okay lang po. Ako si SB. Kilala mo ba ako? Apo, napapanood po kayo. Kumusta po kayo? Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Kumusta? Ikaw ba yung asawa ni Dave? Candy po. Candy. Siya ba yung anak niyo? Apo, ito po. Anong pangalan? Genesis. Genesis. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ilang taong ka na? God bless you. Nakatulog. Alam ko, nangamasada ka ng tricycle. Araw-araw ba ito? Araw-araw po. Kasi pag di po kailangan, wala pong makakain. 0-0 minsan. Magkano kinikita mo sa buong araw na pagta-tricycle mo? Minsan po, 1,000. Minsan sobra sa 1,000. Magkano ba boundary mo? 350. Tapos bayaran pa ng sa utang, 600 everyday. Madalas nating isiping basta may trabaho kahit papano asensado. Ang hindi natin alam, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagigipit dahil sa laki ng pang-araw-araw na gastos at bayarin. Brownout ba? Nag-shutdown po si kuryente. Kaya pala medyo mainit. Mag-ilog na. Madalas ba brownout dito? Hindi po, nawalan po ng ano. Load po kasing kuryente namin po. Balik naubos po. Everyday, 100. Grabe, no? Ito yung mga story ng mga kababayan natin na akala mo may kinikita sa pang-araw-araw. Pero pag kinaltas mo yung boundary, utang, yun. panggas, Gastos, panggasolina. O ganito, Dave, pwede mo bang ipakita sa akin kung paano ka nagpre-prepare bago pumasada at sasamahan na rin kita sa pagpapasada mo, okay lang? Apo, okay lang po. Sige, tara. Umuulan. Kaya punasan. Punas muna. Punas. O dito, makikiangkas muna ako sa'yo ha. Pakita mo sa akin saan ang ruta mo. Sige po. Ako po si Dave Blair po, 23 years old. 4 years na po nagdadrive sa Baseco, Toda po. Gusto ko po talaga may chef, tsaka pulis po. Kung nakapagtapos po ako. Yun po talaga yung pangarap ko sa buhay. Dating fast food crew at vendor sa Divisoria si Dave, maagang nahinto sa pag-aaral at nagkaroon ng malaking responsibilidad matapos mabiyayaan ng anak sa edad na 21. May isa po akong anak. Sa poder lang po kami ng magulang ko nakatira po. Yung asawa po, may trabaho po yan. Pinatigil ko po siya kasi po nagkasakit po yung anak ko. Friday po ng gabi nung first week ng July po, mataas na po talaga yung lagnat ng anak ko. Kinabukasan po,
pina-check up na po namin. Tapos hanggang di pa rin po siya talaga tumigil yung taas ng lagnat. Tapos ayaw po kumain, lahat na kinakain niya po sinusuka niya. Toliro. Takot, tapos natutuliro po ako na hindi ko pa alam kung anong gagawin ko po, kung saan po ako lalapit. As in po, hindi ko po talaga alam gagawin ko yung araw na po yun. Kasi kung ano-ano na po pumapasok sa isip ko eh. Kung baka may mangyari sa anak ko na hindi maganda. Kasi hindi po naasikaso ng mga doktor sa hospital po. Kaya lumipat po kami sa ibang hospital. Pero sa public lang din po siya. Yun, alaman din po na mayroon po sakit na yung anak ko na pneumonia po. Nahirapan po siya dun eh. Halos hindi na po siya kumigising, nakaano lang po siya, natutulog lang po talaga siya. Naiyak pa po. Naalala ko na naman po kasi ayoko na po talaga maulit po. Kasi mahirap po eh. May kapatid po ako noon dati po. Parang naano ko pa sa kapatid ko sa anak ko. Baby rin po yung kapatid ko. Ako po yung nagbitbit ng labi niya po, papuntang sementeryo po. Ganon din po yung naisip ko, ayoko rin po mangyari sa anak ko po yun. Kasi mahirap po talaga. Sabi ko, sana sa akin na lang po lahat. Wag na lang po sa anak ko. Ilang beses din kaming dumaan sa eskwelahan. Sa loob-loob ko, ano kaya ang pumapasok sa isip ni Dave sa tuwing naghahatid ng mga estudyante? Lalo na yung mga nasa kolehiyo na dapat sana'y nararanasan din niya kung umayon lang sa kanya ang kapalaran. So dito, nag-aantay lang yan ng pasahero. Pasahero po. Tapos diretso na po kami palabas po. Tapos kung saan po Mga gaano kakatagal bago makakuha ng pasahero? ganito pong rush hour, 30 minutes po ang pinakamabilis namin na pila. Minsan po pag mahaba yung pila, hindi po yung pila eh. Bali, didiretso po maghanap po sa labas ng pasahero. Diskarte mo na yun, Diskarte na lang po sa labas. Kasi pag pumila ka dito at nagantay ka, matatagalan. So, mas magandang bumiyahe ka pa para may mga daanan ka mga pasahero. Ayun nga po eh. Magkano pa masahe nila? 20 pesos lang po pag regular price na. Gano'ng kalayo yung 20 pesos na yan? Sa Divisoria kasi po, mga 4 kilometer to 5. Talaga? Opo. Layo din ha? Malayo po yung Divisoria. Per head lang po yun eh. Per head yung 20 pesos? Opo. Bali ang isang biyahe po namin, 80 pesos po lahat. Di man kalakihan kung kumita, ito lang ang alam ni Dave na paraan para masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi minsan po nakapag-isip din ako, bakit ganito yung buhay? Mahirap kumita. Kasi andito na tayo na nakaubo ng pamilya na hindi natin na inaasahan. Pero nandiyan yung pagsubok, hindi natin maiwasan po talaga yan. At kung meron man siyang kinakapitan, yun ang tagumpay na gusto niyang makabit, hindi lang para sa kanyang anak, kundi para rin sa kanyang nakababatang sarili. Pasensya na kasi nabago yung landas natin. Nalis lang tayo ng konti, pero yung pangarap pa rin natin, ipagpapatuloy natin yan. Hindi ko man matupad ngayon, kaya mo, papakita ko sa'yo na magiging successful din kami sa buhay. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko magmamaneho ng tricycle. Sige sir. Okay. Namatayan tayo kagad. Yan, ready na. Wala, namatay na naman. Dali lang ha. Karamihan sa mga natulungan natin, batak na sa hirap ng buhay at tumanda na sa sitwasyon kung saan nahirapan na silang umahon. Pero dahil bata pa, punong-puno pa ng pag-asa si Dave na malalagpasan niya ito at matatagumpayan. Lahat ng hirap, papasukin mo po kahit ultimo butas ng karayom, papasukin mo po para mairaos mo lang yung pamilya mo. Ayoko po ipakita sa kanila na durog po talaga na yung puso ko po na hindi nahihirapan na po kasi. Sabi nga po ng iba, kahit may problema kang ngitian mo lang yan. Maging masaya ka. Pakita mo kung sino ka. Ito, saan to?
Marsan. Saan yun? Marsan. Diyan lang po yung sa unahan. Oo. Sorry, Pierre! Ito, Isa na lang. nagtatawag siya. Divisoria Pier. Sorry, Ito, may isa pa. Pierre. Hindi daw. Ayaw. So sumisigaw ka rin para... Opo, para malaman po agad na may tricycle. Ano bang pangarap mo para sa sarili mo? Criminology po talaga yung gusto ko eh. So kung mabibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo ituloy yung pag-aaral mo. Opo, gusto ko po ito. Basta meron kayong pagkakakitaan araw-araw, pwede ka magpumasok. So, ngayon, tanghaling tapat. Medyo mainit. Kanina umuulan, ngayon uminit. Basa kami ng ulan kanina, pero ngayon, basa na kami ng pawis. Saan ka rito, kuya? Dito na lang. Di ba, bahay mo ako? Okay. Ito, 20 pesos. Ayun. 20 pesos lang po, isang ulo. O Dave, gusto ba ako mag-drive para kung sakali mas marami tayong makuha pasahero? Sige po. Ha? O sige, turuan mo ako ha. Okay na ba to? Opo, okay na po yan. Padyak na? Papadya mo na lang po. Ako, neutral na ba? Opo, naka-neutral na po siya. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko mamaneho ng tricycle. So, ito na. Ano? Abante na? Dahan-dahan dito, no? Opo. Ano ba, pinitawan na lang kasi sir. Sige, sir. Okay. Namatayan tayo kagad. Yan, ready na. Wala, namatay na naman. Dali lang, ha? Hindi pala porket mas maliit, mas madaling manehuhin. Pati yung clutch dapat. Oo, kailangan nakalalay pala sa clutch. Medyo kakaiba siya kasi nagdadrive ako ng mga big bike pero kakaiba itong tricycle. Ito, namatay na naman tayo. Iba po talaga sa akin. Pero medyo nakagamay ko na. Ito na, oh. Mas malalim yung brake, mas malalim yung clutch, mas mabilis yung mamatayan. So, kailangan nakalalay ka lagi sa clutch. Kakaiba rin tang pagdadrive ng tricycle dahil medyo hindi siya balance. Dahil nga meron siyang sidecar, may konting kabig siya minsan. Sorry Pierre! Sakay? Saan ko kayo? Lolo daw. Saan kayo? Dulo. Sige, sakay kayo. Safe kayo sa akin. So may unang pasahero na ho tayo. Mas maingat kasi may mga bata tayong pasahero. Kayong kabahan ha. Si Kuya SB bahala sa inyo. Medyo nakakangalay din talaga sa kamay. Lalo na pag di ka sanay. Ito, dadaan na naman tayo sa baha. Kaya ba rito? Kaya po yan. Basta tuloy-tuloy ka lang po, Pierre. Ganito daw talaga rito sa may Baseco. Konting ulan lang, may baha na tulad dito. Pero tuloy lang ang biyahe. Ito, medyo gamay ko na ho yung pagmamaneho ng tricycle. Pero kailangan mag-ingat ka pa rin kasi katulad dito, dadaan tayo sa eskwelahan at labasan. Medyo maraming batang naglalakad, tumatawid. Iwas-iwas ka rin sa oyo, may biglang tumatawid ang mga bata. Abutan man ng sama ng panahon, kailangan nilang maihatid ng maayos at ligtas ang kanilang mga pasahero. Biglang buhos ang ulan dito sa Dubai Street. Kaya nga challenge natin. Grabe yun. Grabe ang ulan. Ito yung buhay ng mga tricycle driver natin, mga kababayan. Umulat umaraw. Tuyo sila ng basakan ng ulan, basakan ng pawis. Ngayon, basakan na naman ng ulan. Dahil malakas ang ulan, parada muna tayo rito. Saan tayo parada? Sabi Dave, inabot na tayo ng malakas na ulan ha. Ha? Kaya nga po.
Patila mo muna po pag ganito eh. Oo, kasi kanina, nakababad yung kamay Opo, natin traffic sa po. traffic. Medyo sumasakit nga yung kamay ko, tapos biglang umulan. Opo, mainit po sana yun. Yung makina, mainit. Mainit yung makina sa... Tapos mapunta sa katawan. Tapos mabasa, mapapasma ka. Kaya minsan, pag ganyan, umuwi po kasi mahirap po magkasay. Lalo na po ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Uy, na muna tayong tubig rito. Pagtila ng ulan, babiyahe na ulit kami ni Dave. Pero hindi para mamasada, kundi babiyahe kami patungo sa kanyang mga sorpresang hatid ng Dear SB. Okay na, handa na ba kayo? Opo. So, ang unang regalo ng Dear SB para sa pamilya mo, Dave, ay ito. Paanda rin na yung van! Ready na ulit kaming bumiyahe. Pero sa pagkakataong ito, kasama na ang mag-ina ni Dave. Kunwari, iikot lang kami sa Baseco. Okay na pala si Dave. Dave, tara. Ay, Dahil na tayo, maraw na. Tara, Genesis. hello to, hello. Yay! Tara, tara. Sama muna si Bye. Kuya SB, ha? So, part ito naman yung labi. Yan yung mga basurang galing din sa malalayo. No? Opo, Dinadala malalayo dito. po. Dito na po napupunta. Sanayan na lang po. Dito ka ba lumaki sa Baseco? Opo, dito na rin po pinang ano, dito po lumaki. Ikaw, Candy. Dito rin po ako pinanganak. Talaga mga batang Baseco kayo. Anyway, alam ko naman, nanonood kayo ng programa natin, Dear SB. So, nandito naman kami para magbigay ng konting tulong sa inyo. Para sa anak na lang, sa anak ko na lang po kasi sa akin po, okay na po nung makita ko yung anak ko na mayroong na gamit. Bilib ako kay Dave. Batang ama pero hindi na sarili iniisip niya kundi sa pamilya niya, lalo na sa anak niya. Maaga mang nasabak sa mabigat na responsibilidad, hindi nagpatinag si Dave sa mapait na realidad ng buhay. At pinilit pa rin pangatawanan ang mga desisyong nagawa kahit naantala ng saglit ang sarili niyang mga pangarap. Okay yung araw natin umulan, uminit, umulan, tas ngayon umaraw na ulit. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Dave, at sinama mo ako sa pagta-tricycle mo. Kanina nag-usap tayo, Dave, na wala kang ibang kahilingan pero para sa pamilya mo, lalong-lalo na sa anak mo. Kaya hayaan mong kami naman na magregalo sa iyo. Ha? Apo. O, tara, samahan niyo ako. Okay na? Handa na ba kayo? Opo. So, ang unang regalo ng Dear SB para sa pamilya mo, Dave, ay ito. Paanda rin na yung van! Negosyo package para sa buong pamilya! Salamat po. Maraming salamat po unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa inyo. Salamat po sa inyo. Alam mo, Dave, yung programa naman namin, hindi naman namimili ng tutulungan eh. Basta alam namin ang nangangailangan, tapos katulad mo nagsusumikap para may ahon yung pamilya mo at estado nyo sa buhay. Lalong-lalo na, yung pangarap mo is more sa pamilya mo at sa anak mo kaysa sa sarili mo. Doon mo ako napabilib, Dave. At sabi mo nga sa akin, ang pangarap mo ay hindi sa sarili mo, kundi para sa anak mo at sa pamilya mo. Handog ng Dear SB para sa iyong 2 taong anak na si Genesis ay ang mga diapers at gatas na request mo sa akin kanina. Thank you po. Ano basta yan? May kasama pa mga groceries para sa buong pamilya. Ito mga paunang batch pa lang yan dadagdagan ko pa yan para wala kang aalalanin para sa anak mo na si Genesis, ha? Ha? Thank you. Kami ko. You're welcome. Yay! At higit sa lahat, sa mga masisipag na kagaya ni Dave na nangangailangan lang ng kaunting pagkakataon para tuluyan ng makausad mula sa pagkakabalahaw. Tatanggalin din natin sa mga balikat niya ang mga problemang humihila sa kanya pababa. O yan, meron na kayong negosyo package, may groceries, may gatas at diaper sa anak mo. Binanggit mo rin na may utang kayo kanina, di ba? Opo. Regalo ng Dear SB, sasagutin ko na yung utang mo na binabayaran. Sasagutin na ng Dear SB yan. Thank you po. Ha? Thank you po, maraming Pero salamat hindi mo po. na isipin yan, ha? Kasi hindi ko po talaga na-expect po na ganito mangyayari sa programa niyo po eh. Kasi napapanood ko lang po talaga sa GMA po. Kala ko po talaga, hindi po talaga totoo. Yung pala totoo po talaga lahat po.
Maraming salamat po sa programa niyo po. Lang ano man, hindi to panaginip. Totoo to, gising ka. Yun nga So po, ito, regalo ha? napapatulala na nga lang po kasi hindi po talaga namin totally kaya bumili ng ganyan po karami. Walang ano man, alam mo, masaya ako na nakilala ko kayo. May isang buhay at isang pamilya naman tayo matutulungan. Sabi ko nga, ang layunin ng programang to hindi lang naman magbigay ng tulong, pero magbigay ng pangmatagalang solusyon sa mga problema ninyo. Kaya nga, nagbigay tayo ng mga livelihood o negosyo package at syempre, pangtustos sa anak mo at sa buong pamilya mo. At dahil kwento ito ni Dave, na kahit sa murang edad ay kinakitaan ko na kagad ng mga katangian ng pagiging isang ulirang ama, hindi matatapos ang ating programa nang wala man lang tayong naibibigay sa kanya. May regalo yung mag-ina mo, may regalo yung anak mo. Sa'yo, gusto ko sanang regalo, pag-usapan natin. If ever ma-decide mo, mapag-isipan mo na mag-aaral ka pa, pag-aaralin kita. Thank you po, maraming salamat. Okay ba yun? Apo. Ha? Susunod, Kung hindi mo pa napapag-isipan at hindi nyo pa napagpaplanuhan yung paano yung setup ng pag-aaral mo, ito muna ang iiwan ko para sa'yo at sa buong pamilya mo. Apo. Mag-iiwan pa ako sa'yo ng... dito lang yan sa Dear SB. Gaya ng layo na kayang itakbo ni Dave sakay ng kanyang tricycle, alam kong mas malayo pa ang kanyang mararating kung mabibigyan lang ng pagkakataon. Kaya naman, tulad ng laging sinasabi ng inyong Kuya SB, na ang edukasyon ang susi para maiahon ang pamilya at sarili. Pero habang hindi mo pa napapag-isipan at hindi nyo pa napagpaplanuhan yung paano yung setup ng pag-aaral mo, ito muna ang iiwan ko para sa'yo at sa buong pamilya mo. Apo. Mag-iiwan pa ako sa'yo ng... Totoo po ba? Oo! Totoo yun! Ibulong mo sa asawa mo. Tinabulong ko na lang sa kanya. So yan ang iiwanan ko regalo para sa pamilya mo, Dave, Candy at Genesis. So sana itong mga binigay namin ngayong araw, lalo na ito yung negosyo package, mapalago ninyo. Apo, papalaguin po namin yan kasi gusto rin po ng asawa magkaroon ng kahit paano na kinikita sa bahay, kahit nasa bahay lang po siya. Pag-usapan natin, paano yung pag-aaral mo, ha? Apo. Pero sa ngayon, yung iniwan kong pabaon sa inyo, ingatan nyo at magamit nyo sa tama at sana mapalago ninyo, ha? Apo. Maraming salamat. Walang po ano man, talaga. Dave, ha? Congratulations sa inyo, ha? Thank you po. God bless, God Amen, bless. thank you po. Thank you. Thank you. Welcome. Daddy, salamat ha kasi hindi ka nagsawa na na magtrabaho. Grabe yung pagod mo kasi madaling araw bibiyahe ka tapos uuwi ka para kumain lang tapos biyahe uli. Salamat kasi hindi ka nagsawa na intindihin ako tapos hindi mo kami pinagutuman, kami ng anak mo. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Mahal na mahal ko kasi kayo na anak mo kaya lahat gagawin ko para sa atin. May iraos ko lang kayo sa hirap. Hindi man natin ngayon makuha yung pangarap natin. Yung pangarap mo, pangarap ko. Kaya natin, panahon ng magtatakda sa atin dalawa. Panahon ng titiyak kung makuha natin yung pangarap natin. Sige. Mahal na mahal kitang mahal. Yun. Maraming salamat po sa inyo, pati po sa Panginoon, sa inyo po, sa lahat po sa inyo. Maraming salamat po sa GMA and then sa inyo po, Sir SP. Thank you. Walang ano man. Sa buhay natin, may mga pagkakataong hindi nating inaasahang maiiba ang landas na ating tinatahak. Dito natin napupulot ang mga aral na nagpapatatag sa atin sa pagharap sa mga pagsubok ng may pangunawa at pagpapakumbaba. Pero maiba man ang ating daan, basta't buwang loob nating bumalik sa tamang direksyon, mararating pa rin natin ang inaasam na destinasyon. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Nandito
Nandito po tayo ngayon sa may Pandakan, Maynila at makakakilala na naman tayo ng isang huwarang individual. Medyo minamata po ang kanilang trabaho pero hindi natin makakaila na marangal at tapat ang ganitong trabaho, matustusan lang at masuportahan ang kanyang pamilya. O sige, sama ako sa inyo. Darwin, pakita nyo paano ba? Nakakilala na naman ako ng mga bagong bayani natin sa bansa natin. Mga palero ng Maynila. Saludo ako sa inyo.